Welcome to the program and Learn Error Spread the Truth, mga ka-truth seeker. This program has two purposes. That we may unlearn Arminian humanistic views and that we may spread unpopular but biblical apostolic doctrine. What is humanistic number 12? What is humanistic view number 12? Membership in the true church saves. Ayon sa humanistic Arminian religionist view, ang makasalanan ay maliligtas sa pamamagitan ng pagpapamember niya o pagiging kaanib niya sa true church. Kapatid, wrong. Humanistic view yan. And what is the truth? And what is the apostolic doctrine? And let that apostolic doctrine be spread. Ito po, membership in the true church will never save us. Membership in the true church does not save. Truth number 1. Membership in the true church will never save us. Judas was a member of the true church or assembly, but not saved. John 12:5. Sabi ni Judas Iscariote na miyembro at treasurer mismo ng asembleya ni Jesus, na apostol mismo, na tinuturing at binilang na apostol mismo sa asembleya o samahan ni Jesus. Bakit hindi ipinagbili ang inggwentong ito, sabi ni Judas Iscariotes? Bakit hindi ipinagbili ang perfume na ito, pabango na ito na ibinuhos sa paanan ni Jesus? Sayang, isang taong sweldo ito. John 12:6. Ito'y sinabi nga ni Judas Iscariotes sapagkat ang puso niya ay hindi naman niya talaga ipinagmamalasakit para sa mga dukha, kundi sapagkat siya'y magnanakaw since the beginning na naging miyembro siya ng asembleya ni Jesus. Dahil siya ang treasurer at may dala ng supot, na nilalagyan ng offering at nilanakaw niya ang iba rito. John 17:12. Isa man sa kanila'y walang napahamak, sabi ni Jesus sa 12 disciples, kundi ang anak ng kapahamakan lang ang napahamak, si Judas Iscariotes. Meaning sa 12 alagad ni Jesus, si Judas Iscariotes lang ang napahamak, naligaw ng tuluyan. At hindi naman talaga siya ligtas since the beginning na umanib si Judas Iscariotes sa assembly ng Panginoong Jesus. Sana po malinaw yan. Ano ang pinupunto natin? Kapatid, hindi basihan, condition, requirements, o duty ang faith, obedience, good work, prayer natin kay Mama Mary, sacraments, o sinner's prayer, altar call, water baptism. Hindi requirements, duty, basihan ng ating kaligtasan ang membership in the true church o true religion, faithfulness till the end, indulgence, self-righteousness, being good to others. Uulitin ko po, hindi basihan ng kaligtasan natin ang membership natin sa true church o true religion. Ang batayan po at basihan ng ating pagkaligtas ay ang Panginoong Jesus. Membership in the true church will never save us. Truth number 2. Membership in the true church attracts the regenerated. Hindi po natin binabaliwala ang church membership. Inilalagay lamang po natin sa tamang lugar ang church membership. Ang church membership po ay pagkatapos na maligtas tayo. Buungan na lang kasi dapat ang church membership ng kaligtasang mayroon na tayo, mga ka-truth seeker. Hindi tayo magpapa-church member para maligtas. Magpapa-member tayo sa true church kasi resulta na lang yan ng kaligtasang natanggap natin. Ang tinutukoy po natin na church dito ay ang lokal na iglesia o pagtitipon ng mga mananampalataya sa isang lugar na maliit na dala-dala ang aral ng apostolic doctrine. Acts 2:41, basahin po natin. At nangapadaragdag sa kanila ng araw na yaon ang 3,000 kaluluwa ay naligtas. Acts 2:42. At ang 3,000 ito na naligtas, sila'y nagsipanatiling matibay sa aral, doktrina, turo ng mga apostol.
So, sila ay naturally naging member ng church after na sila ay maligtas, ma-regenerate. Acts 2:41 to 42. Challenge and prayer sa atin mga ka-truth seeker. Kung kiniklaim po natin na tayo ay regenerated o ligtas na, ito po ay kusang nagbubunga ng regular attendance sa apostolic truth na inilalatag sa atin, Acts 2:42. At nagbubunga rin po ito ng kauhawan natin sa pagtitipon sa regular na lugar, Acts 2:44-46, lalo na po sa Lord's Day. At kung gagawin raw natin ang regular attendance sa apostolic doctrine at regular attendance sa pagtitipon sa church, lalo na pag Sunday mga kapatid, naturalesa sa Diyos na magdadagdag ng mga naliligtas sa loob ng local church. Dahil tayo ay merong regular attendance sa apostolic teaching at regular attendance sa church. Ano ang mangyayari in the future? Magdadagdag ang Diyos ng mga maliligtas sa local church. Acts 2:47. Challenge and prayer ko sa mga nakikinig na nawa maghanap tayo ng church na nagtuturo ng apostolic doctrine at regular na dumalo sa mga gawain ng local church assembly na nagtuturo ng apostolic teaching. Sa katapusan, marahil maraming katanungang umiikot sa ating isipan mga ka-truth seeker na nagiging hadlang para di natin matanggap ang mga aral na itinuturo dito. Huwag po kayo mag-alala dahil ilalatag po natin ang biblicality ng mga doktrinang ito at i-discuss natin ang mas malawak sa mga susunod na discussion natin mga ka-truth seeker. Sumubaybay lang po kayo sa programang Unlearn Error, Spread the Truth.